Sorry ass DJ. Market day at Lokfo! Good morning mga lalabs. Ngayon pupunta ako sa Lokfo Market. Samahan nyo ako. Early morning after ng magaling sa aking alaga. Nagpupunta ako sa market. Talaga samahan nyo ako. Actually, ilang minutes lang naman ang layo ng market na to sa place namin. Dito sa Lokfo. Mga around about 3 minutes walk kapag mabagal ka, pero pag nagmamadali ka kaya ng 1 minuto. Yan, ito ang Lokfo place. Maraming restaurants dito sa lugar namin, dito sa Lokfo place na to, kaya madalas kapag walang time magluto, ayan, bibili lang kami ng lutong pagkain dito. May ilig sila bossing pumili na ng luto, lalo na kapag walang time lalo na every lunch, pag nandyan sila every Saturday, yan, bibili lang kami sa mga restaurant dito. Hindi sila madalas magluto sa lunchtime. Sa gabi, minsan pag talagang wala ring time, yan, lumalabas din kami. Marami kasi dito, maraming kainan, maraming restaurant, at kahit malapit lang ang market, tinatamad pa rin, o minsan walang time talaga. Kahit nandyan ako, kasi yung alaga ko madalas wala rin time magkapagluto kasi alagain talaga siya, makulit, malikot. Ayan, malapit na tayo dito. Ayan ang market, ayan ang main entrance ng Lokfo Market. Meron ding daanan sa bandang gilid, pero ito yung main entrance niya. Makikita nyo rito, along the road siya. Alam nyo mga kalalabs, ang Lokfo Market ay isang malinis na market. Isa siya sa pinakamalinis. Marami akong nakausap na mga taga rito na mas prefer nilang mamili rito kasi malinis ang market na to. Maliit lang siya, guys. Maliit lang siya. Marami na rin ako nakita mga market. Malalaki talaga sila. Katulad doon sa may Wong Tai Si at saka sa Ngao Chiwan. Malinis na. Kukumpare mo talaga sa ano, kasi masyadong maraming nagtitinda doon sa mga yun, kasi malaking market. Kaya kung kalinisan pagbabatayan, malinis to kasi hindi siya masyadong maraming tao. Ayan, dito ang fruit side sa may bandang entrance. Konti lang siya, 2 store lang halos tong fruit stand dito, pero kumpleto. Tapos dito sa may bandang gilid na to, ayan, mga maliliit na karinderya, 4 o 5 store lang din yan, kabandang kanan. Naman mga seafoods, yan sila dyan. Ano yan, palibot din, nasa may gilid sila. Dito ako bumibili lagi ng gulay. Medyo pricey ang gulay dyan. Ito naman ang suki ko sa karne at manok. Naikot tayo dito. Yan yung fruit stand sa may bandang kaliwa. Ayan, ikot tayo dito. Ayan, may another fruit stand dito. Dito na bumibili ang aking among babae. Kabait kasi yung tindera dyan, kaya kasundo niya. Dyan siya bumibili ng prutas. Ito matandang to. Ayan. Ako, medyo masungit yan, kaya hindi ako nabili dyan. Hindi siya friendly. Ito, dyan, may bili rin ako dyan minsan. Ayan. Dito sa mga gantong, ayan, sa mga ganyang klaseng store, medyo price, mura dyan. Ito, dito ako bumibili ng fish, live fish. Mas, pagbuhay, medyo mas mahal. Ito, dito ako banda rito bumibili. Dito, ang beef dito, mura, kaya lang matigas. Sarado yung suki ko ng bakay. Hindi ko siya nakuhanan. Dito ako bumibili ng gulay. Medyo, ano siya rito, medyo mura. Ayan. At may prutas pa rin dito. Dito naman ako nabili kasi kasundo ko si Manang. Kaututan dila ko na si Manang. Ayan.
Paikot-ikot lang siya. Totoo siya, umiikot-ikot lang ako. Pero marami siyang store. Ayan. Ito mga lechong manok at lechong baboy dito sa banda rito. May mga supermarket, mini supermarket. Ayan. Pero hindi sila kumpleto kumpara sa malalaking supermarket, no? Kasi tsaka dito hindi maganda yung mga brand, kaya madalang din ako bumili dyan. Nagpupunta ako sa Uni, doon sa may loob ng Locfo Plaza. Ito meron ding lutong ulam. Ayan, ready to eat na. Ito yung bakery shop naman. Ayan, laging sarado, hindi ako nakakabili dyan. Maaga ako namamalengke, tanghali siya nagbubukas. Paano kayo makikita? Diba? Nakakaloka siya. Tanghali siya lagi nagbubukas. Sunday, one Sunday na nakita ko siyang bukas. Yun. Doon ako nakabili ng arena. Na hinahanap kong arena. Ito naman suki ko rito. Ito naman tindahan ng dumpling. Ayan. Na mga Chinese herbs. Marami rin dyan. Ito naman yung parang kaibo. Pero hindi siya kaibo. Pero yung mga tinitinda niya parang kaibo. Frozen meats. At mura siya. Yan, hindi sila bumibili dyan. Ayan. Ito yung mga seafoods din. Sister company siya nung nagtinda ng isda doon sa unahan. Mga karne, marami to eh. So, mga 5 tong pork stand dito. Ito, puro chicken lang to. Ayan. Hindi ako bumibili dyan kasi yung chicken nila parang, masyadong malalaki. Puro fats. Dito salmon. Ito ang salmon store. Isa lang siyang store dyan ng salmon. Dyan ako bumibili. Medyo pricey ang salmon ngayon. It's mio. Ang pinakamura is $45. Halos isang bite lang ang laki. Grabe. Good for one person lang yung $45 na salmon. $50, $60 yan. Pwede na sa amin. Hindi kaya ng $50. Dalawa kami. Sa amin dalawa ni baby pa pwede. Ayan, balik tayo. Dito kami bibili ng hipon. Yan, medyo mura ang hipon niya. Dito sa store na to, medyo mahal ang kangkong. Mahalan ako sa kangkong niya kasi walang price eh. Wala siyang price tag. So, bumili lang ako. Nagulat na lang ako sa resibo. $20. Kangkong, $20. Yung choice sa mga 14, 16 eh, siya kangkong. Sabay kasi siya lang naman nagtitinda ng kangkong. Kaya ngayon, buti na lang mayroong bagong tindahan ngayon na nakitaan ko ng kangkong. Kaya lang mas pricey naman kasi maganda naman yung kangkong niya. Ito ang pinakasuki ko sa gulay. Lagi ako may discount dyan. Nabait si ate. Ito mga lechong manok at lechong baboy. Ayan, mga fresh meat. Ito, suki ko rin to. Ayan, lagi rin ako may discount yan kay kuya. Ito na mga organic ang mga gulay niya. Pricey siya. Marami rin bumibili eh. Kasi marami rin Chinese na mahilig sa organic na mga gulay. May mga tumpok-tumpok din sila katulad sa atin, di ba? Ito pinakamabiling pwesto kasi maganda yung pwesto niya nasa bungad lang. Ayan, mga prutas. Durian dito, grabe ang mahal. $60. Wala ka na makikita $60 pala. $80 ang pinakamura ng durian. Pero si Kiko pa rin, buy pa rin sila amo kasi favorite nila. Kaya ako naman tuwang-tuwa kasi nakakatikim ako.
Ito parang Kaibo store din to. Mga frozen meats sila. Chicken, pork, and beef. Dito ako bumili ng corn kasi maganda yung corn niya rito. Fresh at saka matamis. Mura pa. Pwede na rin $12 for two. Bale $6 each. Pero hindi sila nagbenta na isa lang. Dalawa lagi. Ewan ko bakit gano'n. Ayan. Ito, mas mabili itong prutasan na to kasi medyo friendly sila ate rito eh. Mabait sila sa mga customer. Kaya gusto rin ni madam dito bumili. Ayan pa. Doon sa bandaron doon ng leaf. Ayan, sa mga maraming pinamili, hindi na kaya umakyat sa taas. Ayan, pwedeng mag-take ng leaf. So, nakita nyo, di ba maliit lang siya? Ikot-ikot lang ako, hindi siya ganun kalaki. Kaya, talagang mamimaintain nila ang kalinisan. Medyo pricey siya kumpara sa Ngao-Chiwan tsaka sa Wang Taisin Market na dati kong pinapamalengkehan sa dati kong amo. Doon talaga yung $500 ko kasya in a week. Kasi yung mga gulay doon nasa $5 lang, $10. Ang mga manok din mura lang din. Pata, no? Crispy pata. Ito, beef store yan. Si Lola, namamalengke. Ito yung mini groceries. Maliit na supermarket dito sa loob. Yung choy, yung mga kadalasan namang gulay dito, choy sa bok choy, sa choy, spinach, kangkong. Pero mas marami choy shop. Yan ang madalas mo makikita rito. Dito hindi ko pa na-try kumain. Pero sabi ni madam, masarap naman daw. Tsaka mura pa. Mura din. Kasi pagka off ko, hindi naman ako pumapasok dito sa market eh. Kaya, hindi ko talaga wala talaga chance makakain ako. Tatry ko nga sa off ko. Sarap ng pakwan, Diyos mio. Nilalaway tuloy ako. Hay nako, makabili nga ng pakwan sa day off ko para naman maibisan yung aking craving. Kahit ganyan lang kapiraso ang mabibili ko para makatikim. Naglalaway talaga ako sa kanya, no? O siya mga loves, thank you for watching. See you next time.